Ang susunod po natin na topic ay applied to principal. May question po dito about sa dalawa po, no? Sir, paano po kung monthly ko maghuhulog ng principal? Please po pagawan ng video kung monthly po kayo maghuhulog. Meron po tayong Excel file po dito na ginawa. Share screen ko lang ang Excel file po natin. So lalakihan lang po natin. Ay, pakita ko lang po sa inyo. Ang question ni Sir kanina ay mag-a-apply to principal. Paano po kung monthly ka maghuhulog ng principal? Please pagawan po. At tapos yung isa, Sir, ask ko lang po paano kung nag-advance payment naman pero hindi lahat nababawas sa principal. For example, nag-advance payment ako ng 100K pero ang nabawas lang sa principal 95K. Please clarify po. Okay, so hindi daw nababawas ng buo, no? Pero ito, tignan po natin. Pakita ko po sa inyo kung paano. So, tignan po natin ang computation. Ito po depende, no, kung magkano yung housing loan ninyo, no? Assuming, disregard na natin yung down payment, yung loan amount na lang. Let's say ang loan amount, price, halimbawa walang down payment, no? Assuming lang po ito, no? Of course, syempre, kung may down payment, ililess nyo lang. Assuming 1.5 million, no? Yung loan amount, no? For the sake of computation. 6.25% ang interest per year. O, yan po ang interest natin per year. 6.25%. So, i-divide po kasi natin yan sa monthly rate. Ito, kinumpute ko lang based po sa ano to, na may formula lang po akong ginamit, no? Pero yun po yung ginagamit sa present value of annuity. No, ang loan term ay let's say 25 years, pwede niyo pong mabago 'yan, no? So may ang present value factor. So ginawan ko lang po 'yan ng formula na tugma naman po 'yan sa ginagamit ng any financing institution. So ito po yung monthly payment na wala pong insurance. Of course, syempre magkakaroon po 'yan ng ng insurance, no? Pero pwede ko po 'yang i-compute, no, sa housing loan calculator. Wait lamang po, punta ako sa housing loan calculator, no, kung halimbawa, kung tugma ba tayo, pakita ko lang din po sa inyo, no, para po mas makita po ninyo. Assuming 1,500,000, kita po natin. As of now, ito pong naka-Excel file, pero wait lamang po at para lang po magkatugma po tayo, no. Doon po tayo sa housing loan calculator. Sa housing loan calculator, kung titignan po natin, 1.5 million ang preferred natin, let's say 25 years, fixed na 3 years. So, tandaan po ninyo to, no? Ang atin pong monthly amortization dito ay 9895.04. 9895.04. So, 9,000 plus, no? Tandaan po nyo ito kasi sa Excel file ko po, tinugma ko po to sa Excel file. 9895.04. Now, balik po ako sa Excel file para po mas mas makita natin yung details mismo, no, ng atin pong amortization. So, nandito na po tayo right now sa Excel file. Sa Excel file para makita nyo. So, yung 1.5 million kanina, 9895.04. Meron lang siyang insurance na 337.5. Base po sa ating computation. 337.5. No? Base po sa pag-ibig. No? So, ang total natin, i-add ko dito kasi, So, 10,000, including yung insurance. Hindi lang clear, no, sa pag-ibig kung ang tinutukoy nilang insurance ay para lang sa MRI, Mortgage Redemption Insurance, o kung kasama ba yung fire insurance. Hindi lang kasi nakalagay doon, no, sa website, no, kung ano yung kasama. Pero, for the sake of our simple explanation, ganun po natin i-compute halimbawa, no? So, ito, 25 years. So, sa 25 years, ang 25 years is 300 months. So, dapat sa 300 months, 0. No? Magiging 0 siya. Ayan. 300 months, 0. So, dapat mag-0 sa 300 months. Kasi ito, sa 30 years to, no? Pero sa computation, dapat natin, dahil 25 years lang, 0. So, ibig sabihin, tama na itong ating table of amortization. Sa table of amortization natin, syempre, gumagamit tayo dyan. Ito yung balance, no? Given yung monthly payments, excluding insurance. So, kailangan mo kasing i-exclude ang insurance po dito. Given po yan. Ang hindi given dyan, yung interest sa principal. Pero dahil pinormula na natin, nag-appear na dyan. Pero kung kukomputin natin, 1.5 million balance multiply sa monthly interest rate. So, pag in-enter mo, syempre, 7,800. So, out of 9,895.04, 7,812.5 ang interest. Kaya ang mababawas lang sa principal sa 9,800 na bayad mo, 2,082. So, kung ano yung
mababawas sa principal, yun lang din ang mababawas sa loan amount. Kaya nga through time yan, palit ng palit ang loan, so palit din ng palit ang interest, so palaki ng palaki ang napupunta o nababawas sa principal through time. Kasi nga, lumiliit ang loan. Kaya mainam na mag-a-apply to principal tayo. So halimbawa, mag-a-apply to principal ka, pwede mong mag-apply to principal ka ng, yan lang din, same amount, nung binabayad mo sa, sa Pag-ibig, o pwede naman po yun. So malaki yung kanyang magiging tipid, no? So halimbawa, nagbayad ka lang ng, let's say, ito, umabot ka lang ng 108, no? Assuming magbayad ka ng doble hit po in the next 12 months, no? Tapos maghihinto ka na, yung regular monthly amortization mo na. So titignan mo sa Excel file saan ba siya magsisiro. Pero hindi naman siya equal na zero, no? So magne-negative siya dito. So 252 months. So ibig sabihin, nakatipid ka ng 48, no? 49 months, no? 49 months. Ilan ba yung 49 months? So ibig sabihin, nag-apply to principal ka ng 118, pero ang 49 months na natipid mo, multiply po natin is 484. So tignan mo, ang in-apply to principal mo 118, pero ang natipid mo ay 484, yung natipid mo sa buwan ng pagbabayad. So meaning to say, nakatipid ka ng 360 plus, no? 365,000 plus dahil nagdoble ka lang ng inyong payment sa first 12 months. No, sa first 12 months. So yun po ang kagandahan ng applied to principal, no? Kaya ito po pwede nyo pong gawin sa virtual Pag-ibig. Meron lang dapat kayo Excel file para yung ibinayad po ninyo ay talaga pong makita ninyo kung paano po siya babawas. Punta po tayo dito sa mismong actual po ng ginawa ko po dati, no? Kasi meron po akong housing loan dati, binayaran po namin in 1 year. So ang ginagawa ko, kung magkano po yung bayad ko, ito yung total na bayad ko, no? So nagbabayad ako ng monthly amortization na regular na 8,465, tapos dito dinoble ko sa nung January 2024, no? May mga months ako na nagbayad ng apply to principal, sinobrahan ko. So ibig sabihin, minus ko lang sa usual na monthly, ibig sabihin yun ang sobra ko sa payment. So kung ano yung sobra ko sa payment, ilalagay ko lang po dito sa column ng apply to principal. And guess what po, no? Ito pong huling pinakompute ko sa Pag-ibig, ito rin po yung lumabas sa Pag-ibig. So meaning to say, sakto po yung akin pong computation, no? At konting decimal point lang naman, no? Ang discrepancy. So pwede niyo pong gawan 'yan, no? Kung nalilito po kayo, yung monthly po ninyo doblehin niyo. So ibig sabihin yung doble niyo ng payment, yun lang po yung ilalagay niyo sa particular po na 'yan, na Excel file po na 'yan, no? Para magkaroon po kayo ng idea doon sa particular po na 'yon. Excel file. Kung wala po yung Excel file, napanood nyo right now ito, mag-comment po kayo at sendan ko po kayo ng Excel file. I-message nyo po lang po ako sa akin pong Messenger.